hindi pa rin natatapos ang demolition job kay VP Sara. O ngayon, nakikisaw-saw naman si DJ Chaka. DJ Chacha naman. DJ Chacha. Nakikisaw-saw naman yan si DJ Chacha sa confidential punch na yan. Alam nyo mga kutsero, wala namang problema makisaw-saw. Sana nga lang tama ang sinasabi. So mali-mali. Mali-mali. Ito, papakita ko sa inyo kung ano yung kapalpakan ni DJ Chacha. Ito, papakita ko sa inyo. Yan. Ito mga kutsero, this was shared sa Twitter. Na-share po ito sa Twitter. At ito po ay galing sa podcast na meron siya with Sam YG. Okay, Sam YG. Okay, panoorin natin to kasi this is related, again, ayun, this is related to the confidential funds ni VP Sara ulit. Alam nyo naman itong mga to, hindi talaga titigil itong mga to hanggat hindi natatanggal si VP Sara or si PBBM. Panoorin natin kung yung kakabalbalan ni DJ Chacha dito. Panoorin natin. Taxpayers na gumigising pareho or kahit hindi gumigising ng mga maaga yung mga graveyard shift, pag nakakabasa tayo, nakakarinig tayo ng mga ganitong klase ng balita, tatama rin ka magtrabaho, na parang, shocks, ako naghihirap everyday. Tapos yung iba, gastos dyan. Tapos ayaw mo sabihin sa akin? Simplihan pa natin yung explanation yung confidential fund na yan. Ganito kasi. Ito yung gusto kong parte dito Sabi niya, simplihan lang natin yung explanation ng confidential fund na yan. Bago daw matapos yung podcast nila. Simple para matapos itong podcast na to. Halimbawa, si Sam YG, nagbigay kay ESA ng 10,000 pisong budget sa loob ng isang buwan at inubos ni ESA ng isang araw nang hindi siya nag-e-explain. Hindi ka ba mabubuisit nun? That's it. Ganun kasimple. Ang isasagot sa'yo ng asawa mo, ang isasagot sa'yo ng asawa mo dun sa budget na binigay mo sa kanya for 1 whole month na inubos niya ng isang araw ay confidential Secret, confidential. Secret. Matutuwa ka ba pag ganun? Siyempre hindi. Yan. Alam niyo mga kutsero, wala namang problema kung magko-contribute siya sa kwentuhan tapos tama yung sinasabi. Kaso hindi Sabi pa niya, simplihan na lang natin para ito ko sa confidential funds, etc. etc. Ito yung example na ginamit niya. 10,000 pesos daw ang binigay ni Sam YG kay ESA. Tapos, ginastos daw yung 10,000 pesos na yun. Yung budget for 1 month, ginastos daw yun sa isang araw lang. Tapos, nung tinanong daw ni Sam YG, tinatanong niya kung bakit, kung saan ginastos ng isang araw lang, sasabihin, secret. Alam niyo kung ang daming kabobohan ng statement na yun. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan natin ngayon, sa shoutout lang natin ang mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala dito sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app at ilagay nyo yung account details dyan, bank account details, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit mo po ang promo code na Coach Jared sa inyo pong unang padala, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit na pwede nyo ibigay sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya yun mga kutsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Yun! Unang-una, ang confidential funds, kapag binigay sa'yo yan, talagang hindi talaga, ang accountable lang dyan ay ang COA. Hindi mo, wala kang pake dyan. Hindi pa pakialaman ng national government yan. COA lang ang makakakita niyan. Presidente ng Pilipinas, what do you call this? Presidente ng Pilipinas, Senate President, House Speaker, Head of Agency at ang COA. Sila lang ang makakakita niyan. So parang ganito, itama natin yung example mo. Binigyan ni Sam YG ng pera yung kanyang, hindi ko kalala kung sino yung ESA, hindi ko kalala kung sino yun. Binigyan niya ng 10,000 pesos si ESA para gastusin sa isang buwan. Doon pa lang sa example mo na yun, malabo ka na . Ano yung gastos na yun? Pang kuryente, pang tubig, pang sasakyan, pang pagkain, pang whatever. Kasi kung yung 10,000 pesos na yan, sa sinabi ni Sam YG, yan yung 10,000 pesos na yan, bahala ka na, wag mo nang kwentahin sa akin yan. Maniningil pa ba si Sam YG doon? Hindi, di ba?
pointless yung example mo eh. It's self-defeating eh. Kasi ganun ang confidential funds. Ganito siya. Halimbawa, may 10,000 pesos. Binigyan ko ng 5,000 itong si DJ Chacha. Sabi ko kay DJ Chacha, ganito. Gastusin mo yan kung paano mo gustong gastusin. Pero pag ginastos mo yan, hindi ko na kailangan malaman yung detalye. Sabihin mo na lang sa akin kung ano yung pinaggastusan mo. Pero wag mong sasabihin sa nanay mo wag mong sasabihin sa tatay mo, wag mong sasabihin sa mga anak natin. Yun ang confidential funds, DJ Chacha. Palpak ka. So, pag nagtanong yung nanay, pag nagtanong yung tatay, pag nagtanong yung anak, doon kay DJ Chacha, anong nangyari sa 5,000 na binigay sa'yo ni Coach Jarrett? Ang isasagot mo, ang napag-usapan kasi namin, secret siya eh. Yun. Oh my God. Yun ang pinakasimple. Napakayabang pa ng pagkakasabi nito. Nakakatawa yung pagkakasabi. Ulitin natin. Ikli na naman, 1 minute lang naman. Taxpayers na, gumigising ng maaga, mga kapareho ko, or kahit hindi gumigising ng mga maaga yung mga graveyard shift. Ito pa yung alam ko. Ito pa yung nakakairita sa pagkaka-position niya ng statement niya tungkol sa confidential funds. Na parang bilang taxpayer, dapat ma-offend tayo. Dapat mainis tayo. Kasi taxpayer tayo eh. So parang ganun, parang bilang taxpayer, nakakainis magtrabaho, lalo na pag nakikita mo kung di mo alam kung saan ginagastos yung taxes mo, etc. etc. Alam mo, mga kochero, eto lang naman, DJ Chacha, basahin nyo kasi yung circular. Comment kayo ng comment dyan, hindi nyo binabasa yung circular. Mamaya, papakita ko sa iyo yung circular para mas maintindihan mo kung makakarating man sa iyo itong video na to. Nakabasa tayo, nakakarinig tayo ng mga ganitong klase ng balita. Tatama rin ka magtrabaho. Ikaw lang yun. Shock. Kailangan namin kumain. Ako Mabadrip ka talaga. Kailangan namin kumain. Wala kaming chance tamarin. Wala kaming chance tamarin. Kailangan namin kumayod. Regardless kung may corruption or wala. Mas maganda kung walang corruption. Diba? Kami kailangan namin kumain. Kailangan namin magbayad ng kuryente. Kasi pag hindi namin ginawa yan, pag hindi kami nagtrabaho, magugutom yung anak ko, magugutom yung asawa ko, hindi makakapasok sa school, wala silang kuryente, walang tubig, walang pagkain. Di ba yung basic necessities ba? Kaya kailangan namin siya. Tuloy natin. Up every day. Tapos yung Mabadrip iba, ka. gastos lang Ikaw ng gagastos? gastos dyan. Tapos ayaw mo sabihin sa akin? Simplihan pa Ito ba sa Samuel? Gatong lang eh. natin Pera, explanation diba? yung confidential fund na yan. Ganito kasimple para matapos itong podcast na to. Halimbawa, si Sam YG nagbigay kay ESA ng 10,000 pisong budget sa loob ng isang buwan at inubos ni ESA ng isang araw nang hindi siya nag-e-explain. Hindi ka ba mabubwisit noon? That's it. Saan nga kasi pinano yung budget ni ESA? Bakit ba binigay ni Sam YG yung budget na yon? Para saan? Diba? Kung hindi naman yan kung hindi naman yan confidential in nature, diba? For example, ako, mga kochero, every time may revenue ko kay YouTube or kay Facebook, etc. Pag may revenue napasok sa akin, may naka-allot na akong budget. Sa misis ko yun. Allowance niya yun. Sabihin natin confidential fund yung allowance niya na yun. Wala na akong paki doon. Pag binigay ko sa kanya, bahala ka na. Hindi na ako maniningil. Hindi niya ibig ko sabihin. Bakit ba binigyan ng 10,000? Hindi mo sinimplify, Chacha. Hindi mo siya pinasimple, lalo mong ginulo. Ganun kasimple. Ang isasagot sa ng asawa mo, ang isasagot sa ng asawa mo dun sa budget na binigay mo sa kanya for 1 whole month na inubos niya ng isang araw ay confidential eh. Secret, confidential. Matutuwa ka ba pag ganun? Siyempre hindi. At saka si Hoda, inubos niya ng isang araw, inubos siya ng 5 araw, inubos siya ng 1 taon. Pag binigay mo na, binigay mo na. Wala ka ng singilan. Pag binigay mo. For whatever purposes it was supposed to be. Kung nilinaw mo, Chacha, yung example mo, na ganito, halimbawa, si Sam YG, binigyan si ESA ng 10,000 pesos, gastos nila sa bahay pang 1 buwan. Mas understandable yung example mo.
na bakit uubusin mo ng isang araw? Pang isang buwan yan sa gastos sa bahay. Saan mo ngayon? Doon ka maniningil kasi doon mo inalat. It's all about, yung argumento mo falls under the pressure of one word, allotment. Pakita ko sa iyo ha. Kaya alam nyo, itong mga kutsero, no? Pakita ko tong COA report. Yung COA report. Itong COA circular na palagi yung binabanggit tungkol sa confidential funds. And oftentimes, misrepresented. Bakit? Isa-isahin natin kung bakit. Ano po yung prevailing na understanding tungkol sa confidential fund? It's only for security purposes. And hindi lang yun for national security purposes. That's a misconception. Hindi po totoo yan. In fact, naka-identify po sa circular kung paano gagamitin ito ng national government agencies. Papakita ko sa inyo. Si COA daw kasi, according to Article 9D of the 1987 Constitution, ay may mandato na mag-promulgate ng accounting and auditing rules and regulations, including those for prevention and disallowance of irregular, unnecessary, excessive, extravagant, or unconscionable expenditures or uses of government funds and property. Okay. So, ang may trabaho po ng pag-check kung paano ginagamit ang pera ng bayan ay COA. So, bakit ang naniningil si Risa Ontiveros, Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, Edsel Lagman? Di ba? COA ba kayo? Pero kayo yung naniningil. Sino bang nakakita sa dokumento? Si COA. Ba't si VP Sara ang binabakbakan nyo? Ba't hindi nyo tanongin si COA? So weird. That's so weird. Alam nyo, hanggang ngayon, it is still a mystery for me kung bakit si VP Sara ang binabakbakan. Para ito, si DJ Chacha, di ba? Alam naman natin kung ano ibig nilang papatungkulan dito Pero sige, basahin pa natin to. Pwede ba sa mga civilian agencies? Pwede. Kasi ayan this circular shall cover funds provided for confidential and or intelligence activities that are in the GAA of NGAs, National Government Agencies. So, pwede. So, yung sinasabi ni Rapi Tulfo na hindi pwedeng bigyan ng DA, he is wrong. Mali po si Tulfo. Pwede hong bigyan ang national government agencies, even civilian agencies. Mali si Tulfo. Eto. Confidential funds. Nakasulat din dito. Refers to the lump sum amount provided as such in the GAA for NGAs. Further evidence na pwede siya sa civilian agencies. Confidential expenses. Ito ngayon yung pinopondohan ng confidential fund. Confidential expenses. Ito. Confidential expenses are those expenses, mga gastos, pertaining or related tungkol sa surveillance activities, pagtitik-tik, in civilian government agencies. Sinabi bang military? Hindi, di ba? Sinabi bang those only involved in national security? Hindi, di ba? Walang sinabi. Walang sinabing ganon. Ang sinabi, tagalugin natin para naiintindihan natin lahat. Pasimplihin natin yung totoong simple. Etong confidential expenses ay mga gastos tungkol sa pagtitik-tik ng mga civilian government agencies, mga ahensya ng ehekutibo na ang intensyon ay suportahan ang mandato at operasyon ng kanilang ahensya. Mahirap pa intindihin yan, Risa Ontiveros. Ito yung hindi ko naiintindihan At ito yung common misunderstanding tungkol sa confidential funds na dapat ito ay para lamang sa mga gastos na tungkol sa na related sa national security. No, it's not. Ito po ay pwede mo ring gamitin sa surveillance activities mo bilang civilian agency. Halimbawa, si DA. Paano niya malalaman na may mga smuggler na nagpapasok ng maduduming pagkain sa Pilipinas?
kung wala siyang confidential funds na popondohan niya para pambayad ng informants, pambayad ng magtitik-tik. DepEd, alam nyo may problema sa DepEd ngayon. May nasa-scam ng mga teachers ng DepEd. Yung tawag dito, yung sa mga kotse. Yung mga pag kunyari tawag dito, gagawing pang-grab. Tapos wala na, ang gagamiting pangalan, pang-loan yung pangalan ng mga guro. Tapos pag nakakuha na yung sasakyan, karnap na, wala na. Wala nang habol si teacher. Meron siyang utang buwan-buwan na kailangan niyang bayaran sa bangko. Tapos yung sasakyan niya, wala, karnap na. Yun, may ganong klaseng modus. Naglabas na ang DepEd ng memorandum tungkol dyan. Paano mo matitiktikan kung sino yung gumagawa ng krimen na yan sa mga guro natin kung wala kang confidential expenses? Ganun kasimple lang yan. Kino-complicate nila. Bakit? Kasi pag kinomplicate nila, pag ito ay naging usapin tungkol sa korupsyon na hindi naman talaga, masisira si VP Sara, masisira si PBBM. Kasi sila yung humihingi ng malalaking confidential funds. Tingnan nyo si Tulfo, nakiride na. Diba? Pansin nyo si Tulfo, binabakbakan ng DA. Tungkol sa confidential funds. And same ang litanya niya. Parehong litanya. Hindi naman kailangan ng DA to kasi related lang kayo sa agriculture. Hindi naman niya alam kung anong trabaho ng DA. Ang linaw-linaw. Hindi mo nga kailangan magbasa hanggang pinakailalim. Diyan pa lang alam mo na kung para saan yung confidential expenses at kung pwede ang national government agencies. Napakalinaw. Refers to those expenses pertaining related to surveillance activities in civilian government agencies that are intended to support the mandate or operations of their agency. Ibig sabihin, keso DepEd ka, keso ikaw ay Office of the President, Office of the Vice President, whatever it is that you do, whatever agency you are, pwede kang lagyan ng confidential funds dahil tutulong yan bilang suporta sa mandato at operations mo. Kaya nga meron yan . Kung bawal yan, di sana dati pa tinanggal. Hindi naman. Ginawan pa nga ng guidelines. Tingnan pa natin. Hinighlight ko na para kung sakali man makarating kay DJ Chacha, alam na niyang mas simple. Halimbawa, nagsumiti ka ng iyong plano kay COA kung dapat ba na maglabas na sila ng mag-disburse na sila ng confidential expenses. Pag nakita nila, pag si COA mismo ang nagsabi na, "Uy, hindi mo kailangan 'yan." Sila ang magbibigay ng notice of disallowance. Si DBM tsaka si COA. Refers to a written notification to the head of agency and or accountant informing and requiring the persons liable to restitute, ibig sabihin ibalik, the amount of CE and or IE disapproved or disallowed in audit, either in whole or in part as a result of illegal, irregular, or improper disbursement expenditure of such funds. Ngayon mga kotsero, base dito sa definition of terms na ito ng ND o Notice of Disallowance, sino ang dapat maningil? Hindi, wag muna tayo umabot sa punto ng paniningil. Sino ang dapat mag-check kung merong illegal, irregular, or improper sa paggamit ng pondo? Disapproved or disallowed in audit. Sa audit mismo. Si COA ang magsasabi na kung mali ang pagkakagamit ni VP Sara, balik mo yung 125 million. Si COA ang magsasabi. Naglabas na ba si COA? Wala. DJ Chacha, tanong kita, naglabas na ba si COA ng Notice of Disallowance against OVP? Wala. Paano ka mabibigyan ng confidential funds? Kailangan magsumite ka muna ng physical and financial plan. Refers to the plan approved by the head of agency in case the NGAs and LGUs, in the case of NGAs and LGUs and by the board of directors,
in the case of GOCC, supporting the request for funds for CE and IE containing the estimated amount per project, activity, and program. Saan po nakalista yan? Meron pong form dito. Kung bababa lang kayo dito sa memorandum circular na yan, makikita nyo dito yung plan. Ayan, no? Physical and financial plan. Department or agency, program. Ano yung programang gagawin? Ano yung outcome o ano yung resulta ng programang gagawin? Anong target ng quarter 1? Magkano ang budget? Target ng quarter 2, magkano ang budget? Target ng quarter 3, magkano ang budget? Target ng quarter 4, magkano ang budget? O ayun, isasabit mo muna to bago ka bigyan ng confidential fund. Kasi dito nakasulat yung confidential expenses mo. So si COA, kita na niya ano yung gagastusan mo. Ito yung totoong pagpapasimple, Chacha, DJ Chacha. Hindi yung ginawa mo kanina, nagpasimple ka, mali-mali naman. Pag ilalabas na or i-disburse na yung confidential funds, all cash advances for CF and IF shall be liquidated within 30 days after every quarter. O, ililiquidate yan every quarter. O, ipapakita ko sa inyo yung liquidation form. Ayan, particular, susulat mo dyan, saan ginastos, magkano, ahensya, date, o, amount spent, o, tapos pipirma, yung mga taong importante. May form eh. Ito yung resibo na hinahanap nyo. Tapos may mga requirement yan. Every quarter, magsusumite ka sa team audit leader. Ito, isasubmit mo. Ayan, certified copy of physical and financial plan. Designation of SDO, if the HOA, ayan, etc. etc. Marami yan. Ito for national government agencies. O, ayan, ang dami niyong sasubmit kay COA. So, paano yung sinasabi nyo? Oh, eto pa. Kapag merong pag may mali or may penal sanction siya, pag mali ang pagkakagamit sa confidential funds, anong mangyayari? The preceding section is without prejudice. Ito muna. It shall be the duty of the officials or employees concerned to comply with the requirements of the circular. Failure or refusal to do so without justifiable cause shall constitute a ground for administrative disciplinary action as well as disallowing the cash advances granted. So, madidisciplinary action ka, administratibo. Pero, pwede ka rin ma-file ng appropriate criminal charges under existing laws against erring officials or employees. So, pwede nyong kasuhan yung mga hindi gumagamit ng tama sa confidential funds. Meron pang jurisprudence yan, Sandigan Bayan. Failure of the accounting officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. Pag daw hindi nakapag-liquidate ng maayos at ito ay siningil sa kanila ng isang authorized officer, yun daw ay ebidensya agad-agad na ginamit yung pera pansariling kapakanan. Pag hindi nakapag-liquidate. Anong sinabi ni VP Sara? Nag-submit na sila ng liquidation forms. Matagal na. Kompleto raw sila sa liquidation. Anong problema nyo? Nakapagpakita ba kayo ng notice of disallowance, Chacha? Nag-comment na ba ang COA sa mga kine-claim nyo? Bakit nyo pinupwersa si VP Sara ang magsalita? Ba't hindi nyo sinisingil ang COA? Si COA yung nagre-review ng mga papeles nila. Tapos nakakatawa pa, merong ganitong comment. Ito, sabi kasi ni VP Sara, di ba, kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Tapos may nag-comment tong Heidi Mendoza, former commissioner daw ng COA. Ayan, si Heidi Mendoza. Nag-viral tong comment na to eh. Sabi niya, excuse me po, we do not undermine funds. We seek to enhance transparency. Sabi niya. COA commissioner ka eh. Ba't hindi mo magamit itong Ba't hindi mo alam tong circular? COA commissioner ka eh. Hindi mo alam tong circular? Ayan, 2015? Kailan ba siya naging commissioner? I don't know. Mukhang hindi niya alam yung circular.
On the other hand, pwede din po nating sabihin, corruption is violence and therefore, fighting corruption is working for peace. Implying na yung paggamit ni VP Sara Duterte ng kanyang confidential funds ay corruption. Si Makabayan Black nga, ang sabi, wala silang ebidensya eh. Makabayan Solons admit they have no proof VP Duterte misused 125 million confidential funds. Kaya nga sinasabi ni Bato de la Rosa, kasuhan nyo na kung may ebidensya kayo. Kasi yun naman ang nakasabi sa COA eh. Dito sa COA Circular 2015. Nakasulat dito eh. May penal sanction siya eh. So kung gusto nyo, kung talagang kumbinsido kayo na may mali, may misuse of public funds, kasuhan nyo na kasi pwede siyang hindi lang matanggal sa posisyon, pwede rin siyang kasuhan ng kriminal. Labas nyo na. Yun yung challenge ni Bato de la Rosa. Kaso hindi kayo naglalabas eh. At saka Ma'am Heidi Mendoza, alam nyo po ba, parang hindi pa ho kayo nakakita ng violence. Pero in case lang hindi pa kayo nakakita ng violence, ito po ang tunay na violence. Una, 30,000 men in uniform killed. 30,000 civilians and men in uniform ang pinatay ng CPP-NPA. Over the course of, ilang taon ba to? 1975 to 2015. 30,000. Yan po ang violence. Ito po violence. So, graves of CPP-NPA purge victims uncovered. Nung 80s. Marami to, mga nasa 1,000 people to. Yung libingan nila, natagpuan na. Ito ho, violence to. NPA rebels gunned down civilian in Negros Oriental for military links. Imagine. Wala lang. Ganun-ganun lang. Parang pumapatay lang ng baboy. Si Kit Absalon, baka nakakalimutan nyo na. Pangalan niya, Heidi Mendoza. Yung nagbibisikleta lang, biglang pinasabog, tapos binarel ng CPP-NPA. Ito yung mga totoong violence. Ito yung pinaglalagakan ng confidential funds. How about ito? Yung 4 na mga paaralan kung saan pinili ng CPP-NPA makipagbakbakan sa mga army. Parang gusto nilang gawing human shields yung mga bata. What the heck? Yan ang violence. Corruption is not violence. It's an evil, yes. But it's not violent. Kaya kalaban ng kapayapaan. Yung ganun. Kasi, pag kayo ay kumontra sa confidential funds na nakasulat naman dito na legal at pwede sa civilian agencies para maisulong yung kanilang mandato. Uncover, prevent illegal activities that pose a clear and present danger to whom? Agency personnel or property or other facilities and resources under the agency protection done in coordination with the appropriate law enforcement agencies. Diyan po ginagastos ang confidential funds. Hindi ho importante kung gaano kalaki ang halaga. Hindi po importante kung gaano katagal ginamit. Ang importante, napoprotektahan ang inosente at napipigilan ang mga aktibidad na illegal. At parang ayaw nyo hong intindihin. Parang ayaw intindihin ng mga taong katulad ni DJ Chacha. Parang ayaw intindihin ng mga taong katulad ni Sam YG. Na parang ayaw intindihin ng mga taong katulad ni Heidi Mendoza. Na yung pinaglalaban natin dito ay hindi na lamang tungkol sa politika. Hindi na lamang tungkol sa confidential funds ng VP Sara. Hindi. We are actually fighting tooth and nail for the peace and security not just of my children but also of yours. Mali na pindot kong soundboard. But also of yours. Not only of my children but also of your children. And your children's children in the future. Ayaw nyo nun? Gusto nyo ng Pilipinas na magulo? Gusto nyo ng Pilipinas na merong existing na recruiter sa mga teroristang grupo? Sa loob ng mga paaralan?
Gusto niyo ng Pilipinas na ang mga smuggler ay nakapagpapasok ng maduduming pagkain? Dahil sinabi lang ng isang filingero na akala mo napakahusay na hindi, yung DA hindi kailangan ng confidential funds yan. Meron ngang quarantine may quarantine powers Maikinig kayo sa salita ng dalawang senador na nagmamagaling, hindi naman alam ang pinagsasabi? Sa tatlong kongresista na alam naman nating kasapi ng teroristang grupo? Doon kayo maikinig? Tapos itong mga celebrities na to, tulad ni Chacha tsaka ni Sam YG, kung magsalita, akala mo, eksperto sa topic. Sana man lang, kahit binasa man lang siguro, yung DBM, no? Yung yung circular. Joint circular ng DBM, COA, DBCC, DND, at iba pang ahensya. Kahit basahin na lang At intindihin ng walang impluwensya ng politika. Kaysa yung bira ng bira, banat ng banat, hindi naman naiintindihan. Anyway, so hanggang dyan na lang po tayo sa video na ito, mga kutsero. Huwag niyo pong kalimutan mag-like sa ating pong sa ating mga videos, mga kutsero. Huwag niyo rin pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel and mag-follow sa ating Facebook page na Coach Jared ng pangalan. And I'll see all of you in our next Coach Jared live or whatever video. I'll see you again soon. God bless you and see you soon. Bye!